Your current chapter is not the whole story. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Ako si Pastor Wes at ito ang Magkape. Ikaw ba yung taong mahilig mag-skip ng ending kapag nanonood ka ng series? Minsan kasi kapag grabe na yung intense ng kwento, minsan natitempt tayo na skip na yung story at punta na tayo sa dulo, di ba? Kasi gusto natin, ano bang ending nito? Pero sa real life, wala pong skip button. Kapag nasa painful season ka, hindi mo pwedeng i-fast forward. Ano ba talagang buhay ko next year? Ano ba talagang buhay ko after 5 years? The truth is, you can only see the chapter you're currently living in. Yan yung devotion namin kanina sa Magkape, Ruth chapter 4. Sabi sa Ruth chapter 4 verse 17, they named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. Dito sa verse na ito, nag-asawa na si Ruth at saka si Boaz. Si Boaz, siya yung guardian redeemer ni Ruth at siya rin yung redeemer ng family ni Naomi. Pero maalala niyo ba yung sinabi ni Naomi nung sa chapter 4, sa chapter 1 ng Ruth? I went away full, but the Lord has brought me back empty. Anong sinasabi ni Naomi? Kasi sa first chapter ng Ruth, nung galing sila ng Judah, pumunta sila ng Moab, complete sila eh. Nandiyan yung asawa niya, si Elimelech, nandiyan yung dalawang kanyang anak. Pero nang doon na sila sa Moab, because of famine, namatay yung asawa niya, namatay din yung kanyang anak. Kaya pagbalik niya, ang kasama niya na lang ay yung kanyang daughter-in-law na si Ruth. Diyan umikot yung kwento ng Book of Ruth. Pero dito sa binasa kong verse kanina, makita niyo yung pangalan na Obed. Yan po yung anak ni Ruth at saka si Boaz. At si Obed, naging anak niya si Jesse. At si Jesse, naging anak niya si David. At sa line ni David, diyan lalabas si Jesus Christ. So, the Book of Ruth, ito yung shadow ni Jesus Christ na siya yung Redeemer natin. Sa mga bagay na tayo ay lugmok sa kasalanan, painful sa atin pong relationship marahil, painful sa atin pong work, sa atin pong business, at parang wala ka nang makitang pag-asa. Kung si Naomi, nakikita niya lang yung current season niya of pain, pero ang Panginoon, meron siyang kwento na prepare para kay Naomi. Hindi nakita ni Naomi yung kanyang buhay after ng pain, pero meron siyang pag-asa. Mga kapatid, ganyan tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Yes, marahil namumuhay ka ngayon sa season of pain, parang wala nang katapusan ng paghihirap na ito, but wait, meron pong Jesus na nag-offer niyang sarili niya sa cross para bayaran yung atin pong penalty ng atin pong mga kasalanan. Siya po yung Redeemer natin. Kaya at first, the cross, yung cross ni Jesus Christ, look like the end, di ba? Sa panahon nila. But Jesus rose again on the third day. So, don't judge the whole story by today's chapter ng buhay mo. Your current chapter is not the whole story. Mahal ka ng Panginoon. Kaya lahat ng mga ito ay ipinapakita niya sa iyo. Kung may kakilala kang nagtatanong, how to get to heaven? Meron po akong link diyan sa description. I-copy mo yon at i-send sa kanya. Again, ako si Pastor Wes na nagsasabing be an inspiration at solusyon po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.